Nang gabing iyon, mahina ang pag-ulan. Ang amoy ng basang lupa ay nananatili sa hangin. Sa makipot na daanan sa likod ng PEZA Special Economic Zone sa Cavite. Tatlong binata na kagagaling lang sa night shift ang biglang tumigil. Mula sa kanilang tapunan ay may naamoy silang nakakasuya at malansang amoy na hindi dapat umalingasa o sa madaling araw. Isa sa kanila ang nagtutok ng flashlight pababa at sa sandaling iyon, halos manghina ang kanilang mga tuhod. Nakahandusay, nakatagilid, ang isang motorsiklo ng Honda Click. Ang gulong sa harap ay dahan-dahan pa ring umiikot, na para bang kararaan lang nito sa aksidente. At katabi mismo nito ang katawan ng isang dalaga. Ang buhok niya ay magulo, puno ng putik. Kalahati ng mukha niya ay nakalubog sa itim na tubig kanal. Ngunit ang nagpanganga sa kanila ay ang posisyon ng kamay niya. Ang kamay na iyon ay tila nagpupumilit pa ring humawak sa isang bagay bago siya kunin ng kamatayan. May isang bagay sa lugar na iyon, isang bagay na hindi aksidente, isang bagay na itinago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samahan po natin akong mag-ukol ng kaunting oras upang manalangin at magbigay ng comment bilang pagpupugay sa ating mahal na sugo, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng salawat, naway maging mas kalmado ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating buhay. Ang madaling araw ng Lunes. Kinaumagahan, ang PEZA ay binalot pa rin ng mga bakas ng ulan noong nakaraang gabi. Ang kalsadang semento sa likod ng bloking pabrika ng Garment Manila Elegance ay madulas, puno ng baha na sumasalamin sa humihinang liwanag ng streetlight. Karaniwan, ang mga habal-habal at delivery truck ay nagdaraan na simula pa kaninang 3:00 ng madaling araw. Ngunit ng umagang iyon, kakaiba, ang kapaligiran ay masyadong tahimik, na para bang may isang bagay ang nagpipigil ng hininga sa lugar na iyon. Si Mang Nestor, ang tagabantay ng simpleng boarding house na nakatayo mismo sa tapat ng pabrika, ay dahan-dahang naglalakad sa tabing kanal. Sinasala niya ito gaya ng nakasanayan, tinitingnan kung may basura na nakabara sa daloy. 5 taon na siyang nagtatrabaho doon. At wala ni isang sulok ng lugar ang hindi niya alam. Ngunit nang yumuko siya at tinutukan ang flashlight sa kanal, bigla siyang natigilan. Ha! Kaninong motor yan, bulong niya. Mula sa ibabaw ng umaalulong na tubig kanal, nakita ang likod ng isang Honda Click na kulay silver. Tanging ang likod lang ang nakalitaw, ang ilaw nito ay mahinang kumukurap, tila malapit ng mamatay. Lumapit si Mang Nestor, iniisip na baka may empleyado lang sa night shift na nadulas dahil sa kalsadang madulas. Naghanda na nga siyang bumaba upang tumulong. Ngunit nang sumilik siya ng mas malapit, nanigas ang kanyang katawan. Sa tabi ng motor, nakahandusay at kalahating nakalubog, ang katawan ng isang babae. Ang mahaba niyang buhok ay nakakalat, nakatabon sa bahagi ng mukha na nakalubog sa putik. Ang kamay niya ay nakahawak pa rin sa handlebar ng motor, na para bang nagpupumilit siyang kumapit bago tuluyang nawala ng balanse. Kinilabutan si Mang Nestor. May lamig na gumapang mula sa kanyang batok hanggang sa kanyang likod. Diyos ko, bulong niya na may sirang boses. Umurong siya ng ilang hakbang. Ang kanyang paghinga ay bumigat. Sa isang kisap mata, tumakbo siya pabalik sa tarangkahan ng boarding house at sumigaw, tinatawag ang mga kapitbahay. Ang simula ng investigasyon. Wala pang 2 minuto, ilang manggagawa na papunta sa morning shift ang nagtipon sa tabi ng kanal. Nakatingin sila, dilat na dilat ang mata. Grabe, paano yan nahulog ng ganyan? Buhay pa ang motor. Bago lang ba yan nangyari? Pero bakit walang nakarinig kagabi? Nag-ingay ang mga bulungan. Ngunit wala ni isa ang naglakas loob na bumaba at hawakan ang katawan ng kawawang babae. Hindi lang dahil sa takot na masira ang ebidensya, kundi dahil masyadong nakakatakot ang tanawin. Ang mukha niya ay mukhang may pasa, ang kanyang panga ay tila nasira, at may manipis na daloy ng dugo na humalo sa tubig ulan na umaagos sa kanal. Isang Ilocana na manggagawa ang nakakilala sa kulay isay blue na uniforme na suot ng biktima. Napahawak siya sa bibig ng mahigpit. Uniforme yan sa atin. Sa Plant 3, sabi niya, nanginginig. Biglang tumahimik ang lahat. Nagtinginan ang mga manggagawa. Ang ilan ay napalunok. Ang kulay isay blue na uniforme ay sadyang ginawa para sa production division ng Garment Manila Elegance.
Ibig sabihin, ang biktima ay isa sa kanila. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng patrol car ng pulis mula sa dulo ng kalsada. Dalawang pulis mula sa SA General Trias ang mabilis na bumaba, naglagay ng yellow line at pinatras ang mga tao. Ngunit habang parami ng parami ang nagtitipon, lumalaki ang kanilang pagtataka at pagkabalisa. Dumating si Police Major Rafael Santoso pagkalipas ng ilang minuto. Seryoso ang mukha niya, mabilis ang lakad, at ang tingin niya ay matalim na nag-scan sa buong lugar. Nakahawak na siya sa dose-dose ng kaso ng aksidente. Ngunit nang makita niya ang anggulo ng pagkahulog ng motor, ang posisyon ng katawan, at ang mga gasgas sa pader ng sementadong kanal, agad niyang nalaman na may isang bagay na mali. Ang senyales na hindi aksidente. Lumuhod si Rafael nang hindi hinahawakan ang anuman. Tinitigan niya ang dalawang guhit ng gulong na malinaw na nakikita sa basang lupa. Ang mga guhit ay tuwid, masyadong tuwid, hindi tulad ng motor na nadulas at nawalan ng kontrol. Mas mukha itong itinulak mula sa likuran o pinakawalan ng walang nagmamaneho. Sa isang gilid, ang motor ng biktima ay mahina pa ring umaandar. Ang headlight nito ay kumukurap, nababalutan ng puti. Ang susi ay nasa posisyong on. Nagpakunot noo ito kay Rafael. Sa karamihan ng ganitong uri ng aksidente, ang motor ay karaniwang patay na o ang posisyon ng susi ay nagbabago kapag nabangga. Pagkatapos ay tinitigan niyang muli ang katawan ng babae. Ang kamay niya na nakakapit pa rin sa handlebar, ang buhok niya na nakadikit sa ibabaw ng tubig na parabang kinaladkad. At ang pinaka-nakakagambala, walang palatandaan ng pagtatangka ng biktima na abutin ang isang bagay o pigilan ang kanyang katawan nang siya'y mahulog. Kung ito ay aksidente, naisip ni Rafael, bakit walang bakas ng katawan na nabangga mula sa itaas? Bakit ang huling posisyon niya ay parabang inilagay lang siya? Tumayo siya, huminga ng malalim. Kumuha ng litrato sa lahat ng anggulo, utos niya sa forensic team. Huwag hawakan ang anuman. Kailangan natin ang scene of the crime operatives, SOCO, at tumawag din ng ambulansya. Hindi ito ordinaryong pangyayari. Mga lihim sa gilid ng pabrika. Nagsimulang kumalat ang liwanag ng kamera, nagbibigay ilaw sa umaga na mayroon pa ring hamog. Ang bawat click ay tumutunog na parang karayom na tumutusok sa katahimikan. Ang mga manggagawa na nakatayo sa likod ng police line ay nanonood ng may tensyon sa mukha. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan na baka ang babae ay biktima ng hit and run. Ang iba naman ay nagsabi na narinig nila ang biglaang pagpreno kagabi. Ngunit pagkatapos noon, wala na. Lumapit si Rafael sa gilid ng kanal, pinagmamasdan ang daloy ng tubig na nagdadala ng maliliit na piraso ng tela mula sa factory scraps. May isang bagay sa kanyang instinct ang kumalabog. May isang kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar. Na para bang ang lugar na iyon ay nagtatago ng isang bagay na mas madilim kaysa sa isang aksidente sa trabaho. Nang dumating ang ambulansya at dahan-dahang binuhat ang katawan ng babae, inobserbahan ni Rafael ang mukha niya na nasira dahil sa pagkakabangga. Ngunit may isang bagay na nagpatagal sa kanya. Ang walang buhay na tingin na nakabukas pa rin na para bang nagmamakaawa sa isang tao na hanapin ang katotohanan. Ito'y simula pa lang bulong niya. At nang umagang iyon, nang walang nakakaalam, nagsimula ang kaso na iayanig sa buong Cavite. Ang punit na helmet at ang walang bahid na eksena. Muling bumagsak ang ambon nang dumating ang SOCO team sa lokasyon. Ang mga strobe light mula sa sasakyan ng pulis ay sumasalamin sa ibabaw ng tubig kanal na lumilikha ng mahabang anino na nagpapadilim pa lalo sa kapaligiran. Nagsimulang bumaba ang mga pulis sa maliit na hagdan patungo sa ilalim ng kanal, nagtutok ng ilaw sa bawat detalye ng putik na nahalo, ang mga guhit ng gulong, at ang sira-sirang helmet na natagpuan 3 metro mula sa katawan ng biktima. Nakatayo si Major Rafael sa itaas, ang dalawang kamay niya ay nakakrus sa likuran. Pinagmamasdan niya ang lahat nang hindi pinalalampas ang 1 inch man lang. Habang mas matagal siyang nakatingin, mas lumalalim ang guhit sa kanyang noo. Sir, ito po ang helmet ng biktima, ulat ng isa sa mga teknisyan habang ipinapakita ang helmet na nabasag sa 2 piraso. Yumuko si Rafael. Ang mga pinutol na bahagi ay mukhang malinis na parang resulta ng matinding pagbangga sa isang gilid, ngunit ang lokasyon nito ay malayo sa lugar kung saan nahulog ang motor. Kung ito ay ordinaryong aksidente, bulong ni Rafael, dapat ang pagbangga ay malapit sa katawan ng biktima,
hindi tumilapon ng ganito kalayo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo, pinagmamasdan ang kalsadang simento sa ibabaw ng kanal. Ang mga guhit ng traksyon ng gulong ng motor ay malinaw na nakikita. Ngunit muli, walang zigzag na pattern o mahabang gasgas na skid na parang motor na nawalan ng kontrol. Kahit ang lupa sa gilid ng kanal ay hindi nasira. Na para bang ang motor ay dumiretso lang. Nang walang pagtatangka na umiwas. May nakita pang isang maliit na bagay ang Soko team, isang kulay pink na tsinelas. Ang tsinelas ay buo, hindi natanggal dahil sa friction, ngunit nahulog ng maayos sa damuhan. Pigil hininga si Rafael. Ang mga bagay na nahuhulog ng masyadong malinis ay laging nagpapahinala sa kanya. Si Tinor ay siya. Pagkatapos ay nagring ang command phone niya. Major, nakuha namin ang pagkakakilanlan ng motor. Nakapangalan kay si Tinor Aisha, 22 taong gulang, empleyada ng Division 3, ulat. Ang pangalan na iyon ay nagpatigil kay Rafael. Narinig na niya ang pangalan na iyon ilang araw na ang nakalipas mula sa isang maliit na ulat tungkol sa isang manggagawa na madalas magpaalam dahil sa sakit. Noong una, hindi ito itinuring na mahalaga, ngunit ngayon, lahat ay tila iba. Ang mga nakapaligid na tao na nagtipon ay patuloy na naghula. Ilang babaeng manggagawa ang humagulgol ng mahina. Ang ilang binata ay nakatingin mula sa malayo, hindi makatingin ng mas malapit. Mabilis na kumalat ang balita sa pamamagitan ng bulong-bulungan, may isang dalaga na natagpo ang patay. Malamang manggagawa sa Garmen. Nang umalis ang ambulansya sa lugar, muling humigpit ang police line. Ngunit hindi pa umaalis si Rafael. Naglakad siya sa likod ng pabrika, sinusuri ang bawat sulok. Sa isang bahagi ng pader, tumigil siya. May mahabang guhit ng gasgas. Ang taas nito ay kasing level ng handlebar ng motor. Ang gasgas ay mukhang bago. Ang dulo nito ay nag-iwan pa rin ng mga piraso ng kulay silver na pintura. Hinawakan ito ni Rafael ng dahan-dahan. Ang lamig ng pader ay nagpamanhid sa dulo ng kanyang daliri. Talagang bumangga ang motor dito, naisip niya. Ngunit bakit walang tilamsik ng putik na naaayon sa direksyon ng pagkahulog? Binalingan niya ang sarili, pinagmamasdan muli ang kanal. Ang buong pattern ay tugma lamang kung ang motor ay hindi minamaneho, kundi itinulak o, mas masahol pa, ibinagsak matapos na ang katawan ay hindi na gumagalaw. Ito ay mensahe, hindi aksidente. May isang premonition na dumaloy sa kanya. May ibang tao sa lugar na iyon kagabi. Isang tao na mas nauna nang dumating bago natagpuan ng mga morning shift na manggagawa. Naglakad si Rafael pabalik sa unang punto, tinawag ang dalawa niyang tauhan. Agad na maghanap ng mga saksi na nakarinig ng kakaibang ingay kagabi, tunog ng preno, tunog ng motor na biglang huminto, kahit ano, utos niya. Opo, Major, sagot nila. At isa pa, patuloy ni Rafael, hingin ang data ng kamera mula sa lahat ng tindahan at security post sa loob ng 500 metrong radius. Gusto ko ang footage kagabi. Kahit marami ang sira, hahanapin natin ang anumang natitira. Tumango ang mga tauhan niya at nagmamadaling umalis. Lalong dumidilim ang langit kahit umaga pa lang. Ang ambon ay nagdagdag ng tensyon habang dahan-dahang lumakad si Rafael sa gilid ng kanal. Muli, inisip niya ang mga huling sandali ng dalaga. Isang dalaga na nag-iisa sa gabing umuulan. Baka natatakot, baka nagtatangkang tumakas, o baka wala siyang pagkakataon na lumaban. Pinikit ni Rafael ang kanyang mga mata. Siguro hindi siya kilala ni Aisha. Ngunit ang responsibilidad na hanapin ang katotohanan ay nasa kanyang mga kamay ngayon. At ang kanyang puso ay nagpadala ng isang mensahe na masyado na niyang madalas narinig sa loob ng maraming taon na humaharap sa mga kaso ng kamatayan. Hindi ito aksidente. Ito ay mensahe. Ito ay paghingi ng tulong. Idinilat niya ang kanyang mga mata, tinitigan ang police line na nanginginig sa ihip ng hangin. At sa sandaling iyon, nagdesisyon siya ng isang bagay. Hindi titigil ang investigasyon na ito hanggat hindi niya nalalaman kung sino ang naglagay ng katawan ni Aisha sa kanal na iyon at bakit. Ang lalaking nakita sa KK. Major, nakalap na namin ang mga pahayag, sabi ng isa sa mga batang investigador habang iniaabot ang isang kulay dilaw na folder. Hindi marami, ngunit may ilang bagay na interesante. Binuksan ni Rafael ang folder, binasa isa-isa.
Ang unang pahayag ay mula sa isang residente na nakatira malapit sa likod ng pabrika. Inamin niya na nakarinig siya ng biglaang pagpreno ng motor mga 9:00 kagabi. Hindi ito tunog ng malaking pagbangga, kundi parang motor na biglang huminto. Pagkatapos nito, tahimik na. Ang pangalawang pahayag ay mula sa isang shift worker. Nakita niya ang isang dalaga na pinaniniwalaan niyang si Aisha na lumabas sa tarangkahan ng pabrika na mukhang maputla at nagmamadali ang lakad. Ang oras ay mga 8:45 ng gabi. Ngunit hindi nakita ng manggagawa ang sinumang sumusunod sa likuran. Ang pangatlong pahayag ang nagpakunot noo kay Rafael. Isang security guard sa silangang bahagi ng pabrika ang umamin na nakakita ng isang kulay itim na motor na mabilis na dumaan mga 9:15 ng gabi. Ang motor ay hindi mukhang sa karaniwang manggagawa, walang company sticker, walang kapot, at ang nagmamaneho ay nakasuot ng itim na full-face helmet. Ang motor ay patungo sa direksyon ng kanal. Kumatok si Rafael sa maliit na mesa. Itim na motor, full-face helmet. Patungo sa kanal. Tiningnan niya ang mga investigador. May footage ba na nagpapakita ng motor na iyon? Umiling ang isa sa mga investigador. Karamihan po ng kamera na nakaturo sa likuran ay sira. Isang kamera lang ng sari-sari store ang nakakuha ng malabong silhouette, pero hindi sapat ang linaw, sabi niya. Isinara ni Rafael ang folder niya nang may nagtatagong galit. Ang problema sa sira-sira na kamera ay laging bangungot sa investigasyon. Tumayo siya. Nasaan ang may-ari ng sari-sari store? Ang lalaking tumakbo pabalik. Ilang minuto ang lumipas, isang lalaking nasa katamtamang edad na nagngangalang Mang Ambo ang lumapit. Nag-aalangan siya, mahigpit na hawak ang kanyang cap. Wala po akong nakita, sir. Dumaan lang ang motor ng mabilis, sabi niya. Pero may isa pa, tiningnan siya ni Rafael ng matalim. Pagkatapos dumaan ng motor, nakarinig ako ng parang tumatakbo. Mabigat at mabilis ang mga hakbang, parang takot o nagmamadali, sabi ni Mang Ambo. Kumirot ang dibdib ni Rafael. Saan ang direksyon? Pabalik po sa pabrika, sir. Hindi sa kanal, sagot ni Mang Ambo. Kung may nagkasala at tumakas, dapat lumayo siya sa lokasyon, hindi bumalik sa pabrika. Tinala ito ni Rafael. Sige, salamat, Mang Ambo. Pagkaalis ng residente, tiningnan ni Rafael ang kanyang team. Ang taong iyon, sinuman siya, ay pumunta sa kanal at pagkatapos ay bumalik sa pabrika. Ibig sabihin, mayroon siyang dahilan para manatili sa loob ng lugar ng kumpanya o may access siya sa loob. Dahan-dahan siyang lumakad palabas ng post, tiningnan ang mataas na gusali ng pabrika. Ang mga ilaw ay nagsisimula ng buksan para sa night shift. Nagmamadali ang mga manggagawa na pumasok. Ang ilan ay nakatingin sa mga pulis ng may takot. Alam ni Rafael ang pattern na ito. Ang mga kaso sa industrial zone ay kadalasang may kinalaman sa insider, isang taong pamilyar sa lugar, alam ang oras ng pagpapalit ng shift, alam ang mga madidilim na lugar na walang kamera, at ang motive ay halos laging may kinalaman sa pag-ibig, utang o pang-aapi mula sa superior. Binalingan niya ang kanyang investigador. Kailangan natin ng kumpletong data ng biktima, mga kaibigan, katrabaho, sick leave history, sino ang pinakamalapit sa kanya, utos niya. Hiningi na namin sa GRI, sir. Ipadadala raw nila mamayang gabi, sabi ng investigador. Tumango si Rafael. Mabuti. Pumunta tayo sa boarding house ng biktima. Ang lihim na takot ni Aisha. Ang boarding house ni Aisha ay nasa isang masikip na eskinita na puno ng mga sinampay sa harap ng bawat pinto. Ang mga mahihinang dilaw na ilaw ay nagpadilim sa lugar. Isang dalaga ang nagbukas ng pinto nang kumatok ang pulis. Ria, tanong ni Rafael. Tumango ang dalaga, ang mga mata ay namumula, ang mukha ay maga. Opo, sir. Ako ang kasama ni Aisha sa kwarto, sabi niya. Pumasok si Rafael. Ang maliit na kwarto ay mayroon lamang 2 manipis na kutson, isang plastik na aparador, at isang lumang bentilador. Sa sulok ay ang work bag ni Aisha na maayos pa rin. Umupo si Ria, mahigpit na hawak ang dulo ng kanyang damit, nanginginig. Gusto ko lang magtanong ng ilang bagay, sabi ni Rafael ng mahinahon. Kailan mo siya huling nakita?
Kagabi po, sir. Bago siya umalis sa shift. Mukha siyang pagod, pero wala siyang sinabi, sagot niya. Pinansin ni Rafael ang ekspresyon ng kanyang mukha. May isang bagay na pinipigilan. Nagkwento ba si Aisha tungkol sa problema sa kaibigan, sa pamilya? O sa isang tao sa pabrika? Matagal na nakayuko si Ria. Sa huli, bumulong siya, halos hindi marinig. Natatakot si Aisha, sir. Lumapit si Rafael. Takot. Takot kanino? Kinagat ni Ria ang kanyang labi. Nagsimulang lumuha ang kanyang mga mata. Sa nanginginig na boses, sumagot siya, may isang tao po sa pabrika na patuloy na tumatawag sa kanya. Hindi siya makatanggi. Sabi niya, may kapangyarihan ang taong iyon. Hindi raw siya pwedeng magkwento sa kahit sino. Ang pangalan na nagpatahimik sa kanya. Naramdaman ni Rafael na bumaba ang temperatura ng kwarto. Isang tao sa pabrika. May kapangyarihan. Patuloy na tumatawag. Hindi iyon ordinaryong manggagawa. Sino ang pangalan? Tanong ni Rafael ng mahinahon. Tiningnan siya ni Ria nang may takot at sa huli, binanggit ang isang pangalan na nagpatigas kay Rafael. Si Sir Henry, sabi ni Ria ng mahina. Pagkabanggit ng pangalan na iyon, biglang nagbago ang kapaligiran ng boarding house. Hindi gumalaw si Rafael, ngunit ang kanyang mga mata ay nanigas. Yumuko si Ria. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa dulo ng kanyang damit hanggang sa pumuti. Sa labas, mahinang narinig ang dagundong ng mga motor ng mga manggagawa na kakagaling lang sa shift. Ngunit sa loob ng maliit na kwarto, tila huminto ang oras. Sinong Sir Henry? Tanong ni Rafael sa wakas, kahit nahulanan niya ang sagot. Yung head ng division po, yung insik na iyon, sir, sagot ni Ria ng mahina. Ang ebidensya sa diary. Ang pangalan na iyon ay tumama kay Rafael. Narinig na niya ang mga malabong reklamo tungkol sa masamang reputasyon ng lalaking iyon mula sa ilang lumang ulat na hindi kailanman inaksyonan. Ngunit walang ebidensya at walang biktima ang naglakas loob na magsalita. Hanggang ngayon, umupo si Rafael sa plastik na silya sa sulok ng kwarto. Ang kanyang katawan ay nakahilig pasulong. Nabanggit ba niya na pinilit siya? Mabilis na umiling si Ria. Ngunit nanginginig ang boses niya. Hindi po siya nagsalita ng diretso, sir. Pero alam ko pong takot siya. Tuwing gabi, may mensahe mula sa numero sa ibang bansa. Laging nagpapanik si Aisha kapag nakikita ang pangalan na iyon. Parehong numero tuwing gabi. Madalas niyang burahin ang chat. Minsan, nakita ko sa kontak niya, nakasulat, Boss E. Tinitigan ni Rafael. Boss E. Malinaw na patungo sa isang tao. Pinunasan ni Ria ang kanyang luha. Gusto po sana ni Aisha na lumipat ng boarding house sa susunod na linggo. Sinabi niya sa akin pero hindi na siya umabot. Binalingan ni Rafael ang work bag ng biktima. Dahan-dahan niya itong binuksan at nakita ang isang maliit na notebook. Ang ilang pahina ay napunit, ang iba ay blanko. Ngunit sa isang pahina, nakasulat sa kamay ni Aisha ang 3 importanteng petsa, lahat sa nakaraang buwan. At sa tabi ng bawat petsa, mayroon lamang isang titik, A. Isinara ni Rafael ang aklat ng may mabigat na paghinga. May isang bagay sa likod ng 3 titik na iyon. Pagkikita, pagbabanta, pera, o isang bagay na mas madilim. Tumayo siya. Salamat, Ria. Malaking tulong ang ginawa mo. Kung may maalala ka pa, kahit anong detalye, tumawag ka sa akin, sabi niya. Mahinang tumango si Ria. Sir, hindi po masamang bata si Aisha. Nagmamakaawa po ako, hanapin niyo po kung sino ang gumawa nito, pakiusap niya. Tinitigan siya ni Rafael ng matalim. Pagkatiwalaan mo ako. Sir Henry ang suspect. Pagkaalis sa eskinita, agad na tinawagan ni Rafael ang kanyang team. Lahat ng AFA document tungkol kay Sir Henry, kailangan ko ngayong gabi. Work schedule, log ng paglabas at pagpasok sa pabrika, leave, kahit parking records. Opo, Major, sabi ng tumatawag. At isa pa, patuloy ni Rafael, mas mababa ang boses. Tingnan kung may internal report tungkol sa harassment o pang-aapi sa mga babaeng empleyado. Tahimik sandali ang opisyal sa kabilang linya.
Sir, ang mga ganoong ulat ay kadalasang pinipigilan ng management bago umabot sa pulis. Iyon nga ang dahilan kung bakit natin hahanapin, sabi ni Rafael. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa malaking pabrika na maliwanag. Ang gusali ay mukhang ordinaryo lang sa labas. Ngunit alam ni Rafael na sa likod ng mga pader na iyon, maraming madilim na kwento ang hindi kailanman nabunyag. Baka si Aisha ay isa lamang sa maraming babae na naipit. At kung totoo nakasangkot si Sir Henry, ang kaso na ito ay malayo sa pagiging simple. Sirang pieces at late logout. Halos mag-alas 7 na ng gabi nang dumating si Rafael sa FE General Trias. Naghihintay na ang kanyang team kasama ang tumpok ng EA documents. Binuksan ni Rafael ang unang dokumento, ang work schedule ni Sir Henry. May isang bagay na agad na nakakita. Sa petsa ng kamatayan ni Aisha, si Sir Henry ay nakatala na umalis ng alas negatibo 30 ng gabi. Ngunit walang camera footage na nagpapakita ng sasakyan niya na dumaan sa likod ng tarangkahan. Nasaan ang TV sa likod na pinto? Tanong ni Rafael. Sira po simula pa noong nakaraang linggo, sir, sagot ng investigador. Ulan. Sira ang kamera. Perpektong puwang. Binaliktad ni Rafael ang isa pang pahina. Access log ng kwarto. Si Sir Henry ay pumasok sa meeting room sa second floor ng alas negatibo 12 ng gabi. Lumabas ng alas negatibo 17 ng gabi, eksakto sa oras na huling nakita si Aisha. Kainis, bulong ni Rafael. Lumapit ang isang investigador. Major, pwede na ba nating tawagan agad si Sir Henry? Tiningnan ni Rafael ang manipis na tumpok ng ebidensya sa kanyang harap. Masyado pang maaga. Sa mundo ng krimen, ang mga taong tulad niya ay hindi magpapanik maliban kung may ebidensya na hindi maikakaila. Hindi pa tayo sapat ang lakas, sabi niya. Ngunit mayroon na tayong direksyon. Tumayo siya. Bukas ng umaga, papasok tayo sa pabrika. Susuriin natin ang meeting room na iyon at maghanap ng saksi na nakakita kay Aisha na papunta roon, sabi niya. Tinitigan niya ang data board ni Aisha sa dingding. Sino man ang nakipagkita kay Aisha ng gabing iyon, alam niya ang sikreto na nagdulot ng kamatayan ng dalaga. Kinuyom ni Rafael ang kanyang kamao. At hahanapin ko siya. Ang malinis na crime scene at ang huling sumpa. Kinaumagahan, pumasok si Major Rafael sa lugar ng pabrika ng Garment Manila Elegance kasama ang dalawang investigador. Ang hangin ay malamig pa rin. Ang amoy ng basang tela na hinaluan ng mantika ay umiihip mula sa malaking bodega. Ang mga manggagawa ay nakatingin sa kanila nang may balisa sa mukha. Ang balita tungkol sa pagkamatay ni Aisha ay kumalat na sa buong dibisyon magdamag. Isang EC manager na nagngangalang Anis. Yumi ang sumalubong sa kanila nang may kabado ng ngiti. Sir, nakikiramay po kami sa nangyari. Pero pakiusap, kailangan pong magpatuloy ang production, sabi niya. Pinutol siya ni Rafael ng walang emosyon. Kailangan lang namin ng access sa ilang kwarto, hindi kami makakaabala sa production. Ang tono ng boses niya ay nagpatahimik agad kay Imes. Yumi! Nagpunta sila sa second floor meeting room na nakatala bilang huling lokasyon na na-access ni Sir Henry bago nawala si Aisha. Ang pinto ng kwarto ay metallic, ang white card nito ay nagsisimula ng matuklap. Binuksan ng AC ang kandado gamit ang access card. Pagkabukas ng pinto, agad na naramdaman ni Rafael na may isang bagay na mali. Ang meeting room ay masyadong malinis, masyadong maayos, wala man lang bakas ng alikabok sa mahabang mesa. May bumulong ang isang investigador. Sir, ang kwarto na ito ay mukhang kararating lang na mapunasan, amoy pa nga ang mop. Naglakad si Rafael sa paligid ng kwarto, pinagmamasdan ang dingding, ang bintana, ang sahig. Tumigil siya sa sulok ng kwarto malapit sa water dispenser. May manipis na guhit ng gasgas, hindi malaki, parang bakas lang ng matigas na bagay na nakaladkad. Sinindihan ni Rafael ang flashlight. Ang gasgas ay kasing level ng balikat ng taong tinulak. Pagkatapos ay tiningnan niya ang sahig. May maliit na bakas ng pressure na parang mansa ng sapatos na hindi pa lubusang natanggal kahit napunasan. Tumayo si Rafael. Mayroong pisikal na aktibidad dito, di ba? Tumango ang mga investigador, tensyonado. Enmath.
Yumi, tawag ni Rafael sa GC ng may opisyal na tono. Kailan huling nalinis ang kwarto na ito? Napaisip si Yumi. Dapat po tuwing umaga, sir, ng cleaning service. Dapat, ulit ni Rafael. Pero ang thesis logi. Napalunok si Yumi. Ang thesis po sa second floor ay nagkataon na sira rin, sir. Ang daang patungo sa kasawian. Nagliwanag ang mata ni Rafael. Isa o dalawang kamera na sira ay maaaring hindi nakakahinala. Pero ngayon, sira ang likod na daan, sira ang gilid na tarangkahan, sira ang second floor, hindi ito nagkataon. Nagpatuloy ang pagsusuri sa mga manggagawa ng Division 3. Maraming nakayuko ang mukha. Ang ilan ay nanginginig ng banggitin ni Rafael ang pangalan ni Aisha. Tinawag din si Ria upang ipakita ang karaniwang daanan ni Aisha pauwi. Sa mahinang boses, sinabi niya, karaniwan pong bumababa si Aisha sa likod na hagdan, malapit sa meeting room. Hindi po niya gusto ang pangunahing hagdanan dahil madalas may tumatawag, sabi ni Ria. Tumigil sa paglalakad si Rafael. Sino ang tumatawag? Nag-aalangan si Ria. Si Sir Henry po, sir. Madalas siyang nakatayo roon tuwing gabi, sabi niya. Ang impormasyon na iyon ay nagpatinginan sa mga investigador. Ang daanan patungo sa meeting room kung saan na-detect ang access ni Sir Henry ay ang parehong daanan na ginagamit ni Aisha tuwing gabi. Ang ibang oras ng pag-uwi. Matapos suriin ang labas ng kwarto, naglakad si Rafael sa pangunahing security post. Isang matandang gwardiya, si Mang Tomas, ang nagtatala ng mga sasakyan. Nagtanong si Rafael, kailangan kong malaman kung sino ang umalis sa pagitan ng alas negatibo siyam, 00 at alas negatibo 10 oras ng gabi kahapon. Binuksan ni Mang Tomas ang logbook. Karaniwang empleyado, wala po. Ang kotse lang po ni Sir Henry ang dumaan ng alas negatibo 10 oras 9 minuto ng gabi, sabi niya. Tumigil si Rafael. Alas negatibo 10 oras 9 minuto. Pero ang AP report ay nagsasabing umuwi siya ng alas negatibo 30. Kumunot ang noo ni Mang Tomas. Hindi po, sir. Nakita ko po mismo ang kotse niya. Umalis siya ng alas negatibo 10 oras 9 minuto. Kabisado ko po ang tail light ng kotse niya, sabi niya. Naramdaman ni Rafael na humihigpit ang kanyang paghinga. Kung umalis si Henry ng alas negatibo 10 oras 9 minuto, ibig sabihin, nanatili siya sa loob ng pabrika ng mahigit 1 oras pagkatapos ng tinatayang oras ng kamatayan ni Aisha. Bakit? Tiningnan ni Rafael si Mang Tomas ng matagal. Mang Tomas, mukha ba siyang nagmamadali ng umalis? Nagmamadali po at basa po. Para pong kagagaling lang sa ulan. Kahit na huminto na ang ulan noong oras na iyon, sagot ni Mang Tomas. Ang desisyon. Basa. Huling umalis. Nilinis ng husto ang meeting room. Sira-sirang kamera. Ang log na mali. Misteryosong itim na motor. At ang hindi maipaliwanag na takot ni Aisha. Ang pattern ay lalong naging malinaw. Dahan-dahan, isang konklusyon ang lumitaw na parang madilim na anino sa likod ng kanyang ulo. Hindi nahulog si Aisha. May nagbagsak sa kanya. At kung ang lahat ng palatandaan ay tumuturo sa isang tao, kung gayon ang susunod na hakbang ay napakalinaw. Binalingan ni Rafael ang kanyang mga investigador. Ihanda ang subwena. Ngayon din. Gusto kong makipagkita kay Sir Henry, utos niya. Ang simoy ng umaga ay malamig, nagdadala ng amoy ng bakal at ulan. Isang bagong bagyo ang magsisimula. Ang interogasyon, unang bahagi. Palubog na ang araw nang pumasok si Sir Henry sa silid ng initial examination sa FE General Trias. Dumating siya ng kalmado ang mukha, may matatag na lakad, na para bang walang problema sa mundo ang nakakaapekto sa kanya. Maayos ang kanyang damit, gel ang buhok. At may dala siyang asul na folder na may mga dokumento ng kumpanya. Inobserbahan siya ni Rafael mula sa likod ng salamin. Masyadong tiwala ang lakad ng lalaki. Hindi ito ang kilos ng isang taong nawala ng empleyado noong nakaraang gabi. Naramdaman ni Rafael na gumana ang kanyang lumang instinct. Ang mga nagkasala ay bihirang magpapanik. Sa katunayan, ang pinakatahimik ay kadalasang ang pinakadelikado.
Nang umupo si Henry, pumasok si Rafael. Agad na naging tensyonado ang kapaligiran. Salamat sa pagdating, Sir Henry, sabi ni Rafael ng mahinahon habang nakaupo sa tapat niya. Kailangan lang namin ng ilang paglilinaw tungkol sa mga aktibidad mo kagabi. Ngumiti ng bahagya si Sir Henry. Sinabihan na ako ng Digi. Siyempre, tutulong ako sa abot ng aking makakaya, sabi niya. Binuksan ni Rafael ang file. Nakatala ka na umalis sa pabrika ng 9:30 ng gabi, sabi niya. Tumango si Henry. Tama. Nagtrabaho ako ng overtime sandali, sagot niya. Dahan-dahang kumatok si Rafael sa mesa. Pero nakatala sa security log na umalis ang kotse mo ng 1:00 ng gabi. Ang unang pagbasag. Kumukurap si Henry. Ang kanyang manipis na ngiti ay medyo basag. Baka nagkamali lang sa tala, sabi niya. Lumapit si Rafael. Hindi maaari. Kilala ng security guard ang kotse mo. Araw-araw siyang nagtatala sa loob ng 5 taon, sabi niya. Nanahimik si Henry ng 1 segundo, sapat na matagal para mabasa ni Rafael ang pagkabalisa sa likod ng kanyang mga mata. Nagpatuloy si Rafael, mas matalas ang tono. Bakit ka nagtagal ng 2 oras sa loob ng pabrika pagkatapos ng overtime mo? Huminga si Henry at ngumiti ulit. Ngayon, mas matigas na. Tinapos ko ang production report. Sa meeting room sa 2nd floor, sabi niya. Mag-isa, tanong ni Rafael nang hindi kumukurap. Sagot ni Henry. Ang bakas ng labanan. Binuksan ni Rafael ang isa pang file. Napaka-interesante. Dahil ang meeting room na iyon ay natagpuan na kararating lang na mapunasan ng husto. Masyadong malinis. Hindi normal para sa isang kwarto na ginamit para sa overtime ng isang tao, sabi niya. Nanigas ng kaunti ang mukha ni Henry. Tungkulin iyon ng cleaning service, sabi niya. Dahan-dahang tumango si Rafael. Sabi ng cleaning service, walang schedule sa paglilinis sa gabi. At nagkataon na sira ang kamera sa 2nd floor, sabi niya. Kinagat ni Henry ang kanyang ibabang labi. Ano ang konklusyon ng pulisya? Tanong niya. Inilapag ni Rafael ang photocopy ng maliliit na ebidensya sa mesa, larawan ng gasgas sa dingding, bakas ng sapatos, at larawan ng kulay pink na tsinelas ni Aisha. Wala pa kaming konklusyon, sabi niya ng may mababang boses. Ngunit ang kwarto na ginamit mo ay ang huling lokasyon na alam na dinaanan ni Aisha, bago siya natagpo ang patay sa kanal. Tumuon si Henry. Hindi ko siya kilala ng husto, sabi niya. Tinaas ni Rafael ang kanyang kilay. Hindi kilala. Pero sinabi ng ilang katrabaho niya na madalas mo siyang tawagin sa gabi. Bahagi iyon ng trabaho, sabi ni Henry. Madalas na pagtawag? Pagbabanta? Nang walang malinaw na dahilan? Tiningnan siya ni Rafael ng matalim. Mayroon pang ang contact na nakasulat na Boss A sa telepono ni Aisha. Sa unang pagkakataon, nawalan ng kontrol si Henry. Kinuyom niya ang kanyang kamay. Alam ni Rafael na tinamaan niya. Ngunit ayaw niyang magmadali. Ang katotohanan ay lalabas. Sir Henry, sabi niya ng mahinahon ngunit nakakatagos. Ikaw ang huling tao na nasa lugar na malapit kay Aisha, bago siya natagpo ang patay sa kanal. Gumagalaw si Henry. Wala akong kinalaman sa nangyari, sabi niya. Lumapit si Rafael. Ang kanyang boses ay mas mababa, mas malamig. Pero alam mo ba kung ano ang naiisip ko? Sa tingin ko, may nagpapanik ng gabing iyon. Isang taong takot na mabunyag ang kanyang sikreto. Isang taong naglinis ng meeting room nang nagmamadali. Pagkatapos ay umalis sa pabrika na basa na parang katatapos lang tumakbo sa ilalim ng ulan. Namutla ang mukha ni Henry. Lumaki ang kanyang mga mata. Muling nagsalita si Rafael. At ang taong iyon ay bumalik sa pabrika pagkatapos pumunta sa lugar ng kanal. Nag-freeze ang katahimikan sa kwarto. Binuksan ni Henry ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas na salita. Pagkatapos ay isinara ni Rafael ang kanyang file, dahan-dahang tumayo. Ito ay initial examination pa lang. Tatawagin ka ulit namin bukas. At kung mayroon kang itinatago, maniwala ka, lalabas iyon, sabi niya.
Tiningnan niya si Henry sa huling pagkakataon bago umalis sa kwarto. Dahil si Aisha ay may karapatan sa katotohanan. Isinara ang pinto. Nanatili si Henry sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na sinubukan niyang itago, ngunit nabigo. Alam ni Rafael na siya ay nababasag. At ang isang suspect na nabasag ay sa wakas ay mabibiyak. Ang sikreto ng shift at ang pagdating ni Laila. Kinaumagahan, bumalik si Rafael sa pabrika nang may mas mabigat na hakbang kaysa karaniwan. Nararamdaman niya na mayroon pa ring nakatago sa likod ng rutina ng mga manggagawa. Ang mga daliri ng mga mananahi ay patuloy na gumagalaw. Ang tunog ng mga sewing machine ay umuugong ng walang tigil. Ngunit ang kanilang mga tingin ay puno ng takot tuwing dadaan si Rafael. Na para bang ang buong Division 3 ay nagtatago ng parehong sikreto. Alam ni Rafael na sa mundo ng investigasyon, ang malawakang takot ay hindi kailanman lumalabas ng walang dahilan. Habang sinusuri niya ang likod ng hagdanan, isang babae na nakasuot ng maikling hijab ang biglang tumayo malapit sa kanya. Maputla ang kanyang mukha at nanginginig ang kanyang kamay. "Sir, pwede po ba akong makipag-usap sandali?" Halos pabulong na boses niya. Tiningnan siya ni Rafael ng matalim. "Ano ang pangalan mo?" "Ako po si Laila, shiftmate ni Aisha," sabi niya. Naiyak na umuwi. Nagsignal si Rafael na sumunod siya sa maliit na office room sa tabi ng bodega. Pagkasara ng pinto, agad na hinawakan ni Laila ang kanyang dalawang kamay, pinipigilan ang tensyon. "Natatakot po talaga akong magsalita, sir. Pero pagkatapos na nangyari kay Aisha, hindi ko na po kayang manahimik," sabi niya. Bahagyang humilig si Rafael pasulong. "Ano ang alam mo?" Huminga ng malalim si Laila. Pagkatapos, napakababa ng kanyang boses. "Hindi lang po tinawag si Aisha ni Sir Henry sa pabrika. Nagkita rin po sila sa labas ng pabrika," sabi niya. Naging tuwid ang katawan ni Rafael. "Kailan?" "2 linggo po bago ang insidente. Nakita ko po silang umuwi sa likod na pinto. Sumakay si Aisha sa likod ng motor ni Sir Henry. Ang mukha niya po ay pula na parang kagagaling lang sa iyak," sabi ni Laila. Mabilis na lumunok si Rafael. "Bakit hindi mo ito iniulat noon pa?" "Natakot po ako, sir," sagot ni Laila ng mahina. Ang sino man po na nagsasalita ng masama tungkol kay Sir Henry, kadalasang inililipat ng shift o pinipilit. Pero pagkatapos mamatay ni Aisha, wala na po akong pakialam. Tumango si Rafael. Ang kanyang mga mata ay naging malumanay sandali. "Ginawa mo ang tama. Malaking tulong ang impormasyon na ito," sabi niya. Ang 3 pagbabago ng shift. Yumuko si Laila, pinunasan ang kanyang luha. "Isa pa po, sir. 2 araw bago mamatay si Aisha, sinabi niya na gusto na niyang mag-resign. Sabi niya, may isang bagay daw siyang hindi na kayang itago." "Ano yung bagay?" Tiningnan siya ni Rafael ng matalim. Umiling si Laila. Hindi niya sinabi, pero takot po ang ekspresyon niya, sir. "Talagang takot," sabi niya. Tumayo si Rafael na pagtanto ang bigat ng impormasyon na iyon. "Salamat, Leila. Pananatilihin kong lihim ang iyong pahayag." Pagkaalis sa kwarto, mabilis na naglakad si Rafael patungo sa G. Ang boses niya ay malakas at matigas. "Emma. Yumi, kailangan ko ang lahat ng employee access data sa nakaraang 3 buwan, lalo na ang likod na pinto," utos niya. "Ganoon po kadami, sir," mukhang kinakabahan si Yumi. "At kailangan ko rin ang history ng pagbabago ng shift ni Aisha," sabi ni Rafael. Binuksan ni Yumi ang computer file at sinuri. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina siyang nagsalita. "Hindi po nag-request si Aisha ng pagbabago ng shift, sir. Pero nagpapakita ang system records na may 3 pagbabago ng shift sa pangalan niya," sabi niya. Naniningkit ang mata ni Rafael. "Sino ang nagbago?" Napalunok si Yumi. "Si Sir Henry po," sagot niya. "Ang pag-atake ng hacker." Pumikit sandali si Rafael. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsisimula ng mabuo. Night shift. Likod na daanan. Pribadong pagtawag. Palatandaan ng takot sa mukha ni Aisha. At si Sir Henry ang sentro ng lahat.
Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa GE office, nag-vibrate ang telepono ni Rafael. Galing iyon sa Digital Forensics Unit. Sir Rafael, nakuha namin ang ilang backup data mula sa account ni Aisha. May nakatagong folder na may ilang screenshot ng mga conversation, sabi niya. Tumigil si Rafael. Anong conversation? May isang tao pong nagpadala ng mensahe ng pagbabanta mula sa isang numero sa ibang bansa. Ang pattern ay napaka-consistent, sabi niya. Sabi ni Rafael, mabilis, ipadala mo sa akin ngayon, utos niya. Ilang segundo ang lumipas, may pumasok na file. Maingat itong binasa ni Rafael. 3 mensahe ang lumabas, huwag kang magsalita kahit kanino. Tandaan mo kung ano ang maaaring mangyari kung maging matigas ka. Maaari mo akong mawalan ng lahat. Naramdaman ni Rafael ang lamig na gumagapang sa kanyang likod. Ang numero ay hindi nakarehistro, ngunit ang estilo ng pagsulat, ang ritmo, ang pagpili ng salita, ito ay napakapamilyar sa isang taong madalas niyang nakikita na nagbibigay ng matitigas na utos sa pabrika. Sir Henry. Aisha ay hindi nahulog. Isinara ni Rafael ang kanyang telepono. Ang kanyang panga ay nanigas. Mayroon na kaming sapat na ebidensya para itaas ang status ng investigasyon. Tiningnan niya ang malaking pabrika mula sa malayo. Hindi namatay si Aisha dahil sa aksidente. May gustong patahimikin siya. Bumaling siya. Ang kanyang lakad ay mabilis at tiyak. Bukas ng umaga, tatawagin natin ulit si Sir Henry. Sa pagkakataong ito, hindi na para sa interview, kundi para sa interogasyon. Nagsimulang dumilim ang langit sa ibabaw ng Cavite, at alam ni Rafael na isang malaking bagyo ang nagsimula na. Ang huling confrontation. Kinaumagahan, ang interrogation room sa FE General Trias ay puno ng tensyon. Kahit bago pa bumukas ang pinto, ang puting ilaw sa kisame ay sumasalamin sa malamig na metal table sa gitna ng kwarto. Nakatayo si Rafael sa sulok, naghihintay. Bumukas ang pinto. Pumasok si Sir Henry. Hindi tulad kahapon, ngayon ang mukha niya ay mukhang mas maputla, ang kanyang buhok ay medyo magulo, at ang kanyang katawan ay matigas ng umupo. Na para bang alam niya na hindi na ito basta-basta tanong-sagot. Dahan-dahang umupo si Rafael, nag-cruise ang mga kamay. Salamat sa pagbalik, Sir Henry, sabi niya nang walang emosyon. Tumango si Henry, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa. Sinabi ko na, wala akong kinalaman sa nangyari. Bakit ako tinawag ulit? Ang pagbagsak ni Henry. Inilapag ni Rafael ang isang makapal na brown folder sa mesa, sa pagkakataong ito. Mayroon kaming mas marami pang kailangan mong ipaliwanag, sabi niya habang binubuksan ang folder. Napalunok si Henry, ngunit sinubukan pa ring manatiling kalmado. Kinuha ni Rafael ang unang pahina, ang record ng banta mula sa nakatagong folder ni Aisha. Itinulak niya ang papel sa harap ni Henry. Kilala mo ba ang mga mensahe na ito? Tanong niya. Ang ekspresyon ni Henry ay nagbago ng napakabagal, ngunit hindi pinalampas ni Rafael ang 1 segundo. Hindi. Hindi galing sa akin yan, sagot niya ng utal-utal. Lumapit si Rafael. Ang kanyang boses ay mas mababa at puno ng diin. Ang numero ay hindi nakarehistro, pero ang estilo ng pagsasalita, ang ritmo, eksaktong pareho sa paraan mo ng pag-uutos sa mga tauhan. Inilayo ni Henry ang kanyang mukha. Duda lang yan, sabi niya. Kinuha ni Rafael ang pangalawang pahina, ang history ng pagbabago ng shift ni Aisha. 3 beses nagbago ang shift ni Aisha nang walang request. 3 sa mga iyon ay inaprubahan mo. Bakit? Hinigpitan ni Henry ang gilid ng silya. Ang boses niya ay matalas. Bahagi iyan ng management. Tiningnan siya ni Rafael ng direkta sa mata. Management o personal na usapin? Nanigas si Henry. Kinuha ni Rafael ang pangatlong pahina, larawan ng likod na hagdanan ng pabrika. Ito ang paboritong daanan ni Aisha pauwi. Ang parehong daanan kung saan ka madalas nakikitang nakatayo sa gabi. Tumigil siya sandali. At ang daanan na direktang patungo sa meeting room kung saan ka na-detect ng gabing iyon. Sumagot si Henry, nagtatrabaho lang ako. Wala nang iba, sabi niya. Tinaas ni Rafael ang kanyang kilay. Nagtatrabaho. O naghihintay sa isang tao.
Ang video ng pagbabanta. Napalunok si Henry. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Rafael, kinuha ang huling ebidensya na pinakamabigat. Isang printout mula sa cloud backup data, screenshot ng isang conversation na natagpuan sa nakatagong folder. Itinulak ito ni Rafael. Sulatin ni Aisha, sabi niya ng mahinahon. 2 araw bago siya mamatay. Ang sulat ay simple, ngunit tumama na parang martilyo. Kung hindi ka magiging responsable, magre-resign na ako at magsasabi sa G. Nanginginig si Sir Henry. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Lumapit si Rafael, tinitigan ang mata ng lalaki. Gusto ni Aisha na mag-resign. Gusto niyang magsalita sa Jihi. At 2 araw pagkatapos, natagpuan siya sa kanal, sabi niya. Tumigas ang kapaligiran. Binuksan ni Henry ang kanyang bibig, ngunit walang salita ang lumabas. Tumayo si Rafael, tinitigan siya mula sa itaas. Alam mo ba ang nakikita ko? Nakikita ko ang isang taong takot na mawala ang posisyon niya. Isang taong nagpapanik ng gusto ng isang dalaga na itigil ang kanilang bawal na relasyon, sabi niya. Hinampas ni Henry ang mesa. Hindi. Hindi ko siya pinatay, sigaw niya. Hindi kumurap si Rafael. Pero hinawakan mo siya, sabi niya. Nanahimik si Henry. Mabilis na bumaba ang kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay medyo umuugoy. Ang pagkilala. Muling lumapit si Rafael. Ang boses niya ay mas mababa, parang bulong. Tinulak mo siya. Sinakal mo siya. Sinubukan mong gawin itong mukhang aksidente, sabi niya. Tinabunan ni Henry ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang 2 kamay. Hirap siyang huminga. Hindi ako. Gusto ko lang. Ayaw kong lumaki ang problema na ito, sabi niya. Tinitigan siya ni Rafael ng matalim. Lumaki ang problema? Namatay si Aisha, Henry. Hindi iyon problema. Iyon ay krimen. Umiyak si Henry. Humiwalay ang kanyang katawan. Pinilit niya ako. Sabi niya, magsasabi siya, sabi niya. Narinig ni Rafael ang bawat salita, bawat pag-vibrate ng boses. At alam niya na ang pagbasag ay sa wakas ay lumabas. Tumayo siya ng tuwid. Sir Henry, simula ngayon, hindi ka na tinatawag bilang saksi. Nagbago ang status mo, sabi niya. Napatingala si Henry. Maputla ang kanyang mukha. Tinitigan siya ni Rafael ng diretsyo. Opisyal ka ng suspect, sabi niya. Ibinagsak ni Henry ang kanyang katawan sa likod ng silya. Tinabunan niya ang kanyang mukha. Ang tunog ng kanyang paghinga ay umalinggaw sa tahimik na kwarto. Ang natitirang ebidensya. Binalingan ni Rafael ang kanyang sarili, naglakad patungo sa pinto. Sa susunod na interogasyon, pag-uusapan natin ang gabing namatay si Aisha. Hindi sumagot si Henry. Nakayuko lang siya. Ang malamig na pawis ay tumutulo sa kanyang gilid ng ulo. Sa labas ng kwarto, tumayo si Rafael sandali, huminga ng malalim. Tapos na ang paghahanap. At mas malapit na ang katotohanan. Ang pangalan sa talaan. Nang umagang iyon, ang PEZA Special Economic Zone ay binalot pa rin ng manipis na hamog. Nang pumasok si Rafael sa special meeting room ng investigation team, nakaupo na ang lahat ng miyembro, naghihintay. Ang mga mukha ay tensyonado, puno ng pagod. Sa gitna ng board, ang lahat ng ebidensya ay nakadikit ng maayos, larawan ng crime scene, autopsy report, message record, shift history, at ang bahagyang pag-amin ni Henry. Ngunit sa gitnang bahagi ng board, may isang blankong espasyo na nilagyan ng makapal na pulang marker. Video evidence, hindi nakikita. Matagal na tinitigan ni Rafael ang pulang bilog. Malapit na tayo, sabi niya ng kalmado ngunit matalim. Ngunit nang walang video, ang motive at pattern ng pagbabanta ay hindi kumpleto. Kailangan nating mahanap kung sino ang may kopya ng video. Binuksan ng isa sa mga investigador ang file. Lahat ng device ni Aisha ay nascan na, cloud, email, internal memory, walang ibang video file. Kung may backup, tiyak na itinatago iyon ng isang taong lubos niyang pinagkakatiwalaan, sabi niya. Tumango si Rafael. Ang tanong ay, sino? Ang ifs sa ilalim ng damit.
Kinahapunan, bumalik si Rafael sa boarding house ni Aisha. Ang maliit na kwarto ay may natitira pang amoy ng sabon at mga papel na hindi pa naaayos. Sa ibabaw ng maliit na mesa, nakita niya ang isang luma na notebook na may halos na tuklap na cover. Nang buksan niya ang huling pahina, nakita niya ang isang sulat na nagpatigil sa kanya. Kung hindi ako makabalik, alam niya ang lahat. Naniningkit ang mata ni Rafael. Sa ilalim ng pangungusap na iyon, may isa lamang pangalan na nakasulat ng maayos, Sari. Kagabi, natagpuan ni Rafael si Sari sa katabing boarding house. Ang babae ay mukhang kinakabahan nang makita ang pulis. Magulo ang kanyang buhok, nakayuko ang kanyang balikat, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi pa nawawala simula nang mamatay ang kanyang kaibigan. Sir, bakit niyo po ako hinahanap? Ang kanyang mahinang boses. Sinubukan ni Rafael na maging malumanay. Sari, hindi ako dumating para pilitin ka. Dumating ako dahil isinulat ni Aisha ang pangalan mo bilang taong pinagkakatiwalaan niya. Kailangan ko ang tulong mo, sabi niya. Yumuko agad si Sari at kinagat ang kanyang labi. Talagang umalis na siya, sir, di ba? Tumulo ang kanyang luha bago pa man makasagot si Rafael. Kailangan naming malaman, patuloy ni Rafael. May ipinagkatiwala ba si Aisha sa iyo? Humagulgol si Sari. Takot na takot po siya noon, sir. Sabi niya, may video daw. Video na magpapatunay na ginugulo siya ng kanyang boss. Sabi niya, iyon lang ang tanging paraan para protektahan ang sarili niya. Kung may mangyari sa kanya. Katarungan para kay Aisha. Lumapit si Rafael. Nakita mo ba ang video? Tumango si Sari. Opo, sir. Ako po ang tumulong sa kanyang mag-record dahil hindi siya naglakas loob na mag-isa, sabi niya. Huminga ng malalim si Rafael. Nasaan ang video ngayon? Tumayo si Sari ng dahan-dahan, binuksan ang ibabang drawer ng aparador. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang maliit na asul na BSB na nakatago sa ilalim ng tumpok ng damit. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin habang iniaabot ito. Ito po. Sabi niya, kung mawawala siya o may mangyayari, kailangan ko itong ibigay sa tamang tao. Sigurado po ako na kayo ang tamang tao, sir, sabi niya. Tinanggap ni Rafael ang 8th ng may mabigat na puso. Katatapos mo lang tulungan si Aisha na makamit ang hustisya. Sa police station, nagtipon ang buong team sa paligid ng computer screen nang ikonekta ang EADS. Tumagal ng ilang segundo bago bumukas ang video. Mga segundo na naging mas mahaba kaysa karaniwan. Ang larawan ay magalaw, mukhang covertly recorded mula sa isang sulok ng cloth rack. Ngunit ang tunog ay malinaw. Nakita si Henry na nakatayo nang masyadong malapit sa likuran ni Aisha. Ang kamay niya ay umaabot sa braso ng babae. Ang boses niya ay narinig na mababa at nagbabanta, kung maglakas loob kang magsalita kahit kanino, magsisisi ka. Maaari mong mawala sa akin ang lahat. Napahawak si Rafael sa kanyang mukha. Ito ay higit pa sa sapat. Ang pagbagsak ng suspect. Kinaumagahan, dinala si Henry palabas ng kanyang selda para sa susunod na examination. Inilapag ni Rafael ang printout ng video sa harap ng lalaki. Gusto mong makita? O babasahin ko na lang ang nilalaman? Namutla si Henry. Hindi maaari. Hindi niyo iyon pwedeng makuha, sabi niya. Tiningnan siya ni Rafael nang walang kumukurap. Natagpuan namin ang taong pinagkatiwalaan ni Aisha. At mas matapang siya kaysa sa inaasahan mo, sabi niya. Sa wakas ay bumagsak si Henry. Ang kanyang balikat ay humapay, ang kanyang mga mata ay walang buhay, na parang isang taong alam na ang lahat ng daan palabas ay sarado na. Tapos na po ako, sir, bulong niya. Sumagot si Rafael ng may walang emosyon na boses. Tapos ka na simula nang piliin mo ang karahasan, Henry, sabi niya. Yumuko si Henry. Tinabunan ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Wala nang ibang depensa. Ang paghahanap ay tapos na. Nang dumating ang araw ng paglilitis, ang hukuman ay puno ng mga manggagawa ng pabrika, residente at pamilya ng biktima. Nakaupo si Sari sa likod na hilera, hawak ang asul na BSB sa kanyang dalawang kamay. Kahit na naibigay na ang video, iyon ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng katapangan ng kanyang kaibigan.
Nang i-play ang video sa courtroom, nanigas ang buong silid. Walang tunog, walang ubo, tanging ang tibok ng puso ang umalinggaw sa tainga ng lahat. Pagkatapos ng video, hinampas ng hukom ang gavel. Sa lahat ng ebidensya, lalo na ang video recording at ang autopsy report, ang korte ay nagdeklara na ang akusado ay nagkasala sa kasong sadyang pagpatay. Agad na bumagsak ang nanay ni Aisha, humagulgol ng malakas. Nagyakapan ang mga babaeng manggagawa. Ang ilan ay tinakpan ang kanilang mukha ng kanilang kamay. Sa wakas ay dumating ang hustisya. Ngunit ang sakit ay nananatili. Kinahapunan, pagkatapos ng paglilitis, nakatayo si Rafael sa gilid ng kalsada ng industrial zone. Ang mga babaeng manggagawa ay umuuwi ng pagod, kumukupas na t-shirt, magulo ang buhok, ngunit ang kanilang lakad ay matatag. Matagal silang tinitigan ni Rafael. Alam niya na sa likod ng mga mukha na iyon ay may mga pangarap, may mga pag-asa, at may takot na hindi kailanman lubusang nawawala.